Purihin ang Panginoon. So bago po ang pagsisimula ng mensahe, nais ko lamang pong basahin. Binabasa ko araw-araw ito since Thursday. 19 promises for you and your people. Kaya po, by next Sunday, bibigyan na kayo ng tigi-tigi isang kopya nito, yung wala pa. So, ito po yung 19 promises. I will bless you without measure. I will make you covered and surrounded by my mighty protection. I will surround you with my glory. I will increase your strength, and it will abound. You will be a powerful worshiper, and I will always take notice of it. You will be joyful always, because I will be with you all the time. I will honor you above anyone else, because you made me first place in your heart and doings. I will bless your good works beyond your expectation. I will make your family a mighty influence for me. I will make your desire pure, and it will rise up to my throne. I will increase the measure of faith because you are using it. I wish to prosper you. If you wish it, I will do it. I will shield you with my healing balm. I will completely destroy your enemies. I will ensure that beautiful blessings will flow to you. I will open to you the unparalleled, unshakable success and happiness from the life of my Son, Jesus Christ. I will bring you to spiritual enlightenment that will cause you to go for my big dreams that I preserve for you. I will give you the ability to rebuild broken lives and to bring them to fruitfulness. I will put into you your heart that nothing and no one will ever defeat you. Ito po yung 19 na pangakong aking natanggap, at tayo po ay magkakasali dito sa 19 na pangakong ito ng Diyos. At ito po isa-isang mangyayari katulad noong 2007, nung magbigay ang Diyos ng 19 promises noong November of 2007. At yun po about wisdom. At ito po ay nangyari. Kaya basta po pangako ng Diyos, tsak pong may mangyayari. Amen? So darako na po tayo sa mensahe. So ang titulo po ng mensahe, ang titulo po, Your Incredible Words. So makikita po natin na yung word na incredible, ito po hindi kapani-paniwala. Pero kung maunawaan mo ngayong sandaling ito, that you are worthy in the sight of God. At kailangang maunawaan po natin at nang sa gayon tayo pong lahat ay maging masigla kahit ano ang panahon. Tandaan po natin na merong attitude and trait na dinidevelop ang Diyos sa iyo at sa akin. At pag ito po ay natuklasan po ninyo, magiging kaibang-kaiba ang pagharap ninyo sa araw-araw na buhay at anuman ang pangyayari. Tayo po sandali ay manalangin bago natin basahin ang teksto. O Diyos, Ikaw lamang ang aming buhay, aming Ama.
At wala kaming magagawa malibang ito ay aming matanggap sang-ayon sa iyong pagsisiwalat. Kaya't sa sandaling ito, hayaan mong mabuksan ang puso't isipan ng lahat. At bawat isa ay mapunuan ng lahat ng iyong itinakda. At maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Sa Job 22, mula po sa verse 31, o mula sa 21. Job 22. Tingnan po natin sandali. At ito po basahin natin mula sa verse 21. Medyo mahaba-haba po pero kailangan po na ating basahin ito upang maunawaan ninyo kung ano yung magandang mensahe na ibinigay sa atin ng Diyos para sa araw na ito at sa mga araw na darating. So acquaint now thyself with Him, and be at peace, thereby good shall come unto thee. Receive, I pray thee, the law from His mouth, and lay up His words in thine heart. If thou return to the Almighty, thou shalt be built up, thou shalt put away iniquity far from thy tabernacles. Then shalt thou lay up gold as dust, and the gold of Ophir as the stones of the brooks. Yea, the Almighty shall be thy defense, and thou shalt have plenty of silver. For then shalt thou have thy delight in the Almighty, and shalt lift up thy face unto God. Thou shalt make thy prayer unto Him, and He shall hear thee, and thou shalt pay thy vows. Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. When men are cast down, then thou shalt say, there is lifting up, and He shall save the humble person. He shall deliver the island of the innocent, and it is delivered by the pureness of thine hands. Kaya napakahalaga po yung sa verse 21, ito ang unang gagawin natin. Acquaint now thyself with Him, and be at peace. Kapag ikaw po ay nagsanay at nakipag-ibigan sa Diyos, ano po ang mangyayari pag kaibigan mo ang Diyos at laging kayo ay nag-uusap? Good shall come unto thee. Ang mabuti ay darating sa inyo. At paano tayo magsasanay sa pakikisama sa Diyos? Panalangin. Dahil laging tandaan po natin, your incredible words. Napakatindi po ng halaga ng bawat isa sa atin sa paningin ng Diyos. Hanggat maaari, ayaw ng Diyos na may isa mang mapapahamak. Isang kaluluwang maligtas nagkakagalakan sa buong langit. Ganyan ang pagpapahalaga ng Diyos sa bawat tao. Kaya kung maunawaan mo your incredible words, ikaw po ay hindi madadaig ng dinaraanan mong kalungkutan kung ikaw man ay dumaraan. Kaya nais kong inyong maunawaan na ang intensyon ng Diyos ay lumitaw yung dalawang mahusay na pag-uugali sa iyo at sa akin.
kung atin pong uunawain, gusto ng Diyos na yung kanyang kadakilaan at yung kanyang katanyagan ay makilala sa buong sangnilikha. At unawain po nating mabuti, kaya maraming mga tao ang laging naglulungkot at hindi makausad dahil nakalimutan nila ang layunin ng Diyos sa kanila. Lumitaw po yung aklat, Purpose-Driven Life. At yun po ay binili, sinubaybayan, itinuro, pero huminto rin. Dahil if it is only driven and not accomplished, hindi mararanasan ng tao ang kaligayahan. 5 bagay po ang nais kong maipaalaala sa bawat isa. Your creativity. Kapag naunawaan mo po na ikaw ay may creative talent, ang isang merong creative talent, bigyan mo lang ng sinulid, magagansilyo po yan at makagagawa ng magandang, anong tawag doon? Embroidery, ano po? So, pansinin po natin, ang isang kusinero, bigyan mo lang yan ng sibuyas, bawang at karne at saka kaunting gulay, siya na ang magpapalabas nito ng masarap. Tama po ba? Ang tawag po doon ay creativity. At kailangang hindi po mahadlangan yung creativity na nasa bawat isa sa atin sapagkat tayong lahat ay may talento. Lahat po tayo may talento at kailangan lamang na ito ay matuklasan at gamitin. So if you discover your creative talent and use it, then you will be productive. Tama po ba? You will be productive. Kaya kailangang maunawaan mo po how incredible your worth is. Hanggat hindi mo ito paniniwalaan, hindi ka makahihigit dun sa iyong pangkasalukuyang kinalalagyan. So when you discover your creative talent and use it, you will be productive. And when you are productive, you will have a sense of achievement. Ano po? So pag isinagawa mo yung talento mo, di ba? Kapag ikay kusinero, masarap ba yung luto ko? Ano po ang tawag doon? Sense of achievement. O kaya sa asawa mo, maganda ba yung aking kurtina? Sense of achievement. At pag nakita mo ang magandang pagtanggap nung iyong tinanong, magkakaroon ka ng sense of fulfillment. Tama mo ba? You will be a fulfilled person. At ang susunod po, you will experience happiness. Happiness is produced by doing. Kung gusto mong maging maligaya, gamitin mo yung iyong, ano yung 5 ito? Ano ang una? Creativity. Ano ang pangalawa? Productivity. Ano ang pangatlo? Sense of achievement. Ano ang pang-4? Sense of fulfillment. And then you will be happy. Nakukuha niyo po? Walang Kristiyanong totoo ang madadaig ng kalumbayan at walang Kristiyanong totoo ang panghihinaan ng loob sa panahon ng mga pagsubok at kabiguan. Normal po ito. Kung titingnan natin ang Biblia, pagpalagay na ang loob ng bayan ng Diyos, pinadadalhan sila ng gera. O di kaya idaraan sila sa gutom. Hindi po sa kung ano pa mang kadahilan at layunin. Ang unang gusto ng Diyos na makita sa iyo at sa akin, number 1, is that we honor Him. Yun po yung number 1. Kapag iyong pinararangalan lagi ang Diyos. 2 bagay po, illusion and reality. Another 2 combination of words, so illusion and
reality. At ang pangalawa, mystery and mastery. So, kung atin pong unawain, dahil napakahalaga pong maunawaan mo, dahil napakahalaga, if you are acquainted with God, good things will come into your life. Kung magsasanay ka lamang na laging kausapin ng Diyos, mabubuting bagay ay darating sa iyong buhay. At napakatindi po nung pangako ng Diyos sa sinabi rito, ginto ay dadaloy sa iyo, mga pilak ay darating sa iyo. At ating pansinin ang isang taong acquainted with God ay madasalin. Kaya magsiyasat kang mabuti, kailangan ikaw ay mapanalanginin, madasalin, prayerful. Kailangan wag mo nga alisin yan sa iyong bawat maghapon. Kailangan ikaw ay laging nananalangin at gamitin mo ang iyong dalawang tuhod para lumuhod, dalawang braso at kamay para iyong itaas at sabihin sa Diyos na ikaw ay suko sa Kanya at ikaw ay sumasamba sa Kanya at ikay humahanga sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga po, ating unawain. So, ang illusion ay yung maling ating pag-iisip. Sabi ng isang multibilyonaryong lalaki, until the age of 30, ang palagay niya sa kanyang sarili, siya'y walang kwentang tao. Hindi siya magustuhan ng babae. At siya ay laging bigo. At hindi niya alam kung bakit nangyayari sa kanya yon. At may nakausap siya na isang lalaki na nagbigay sa kanya ng sigla sa kanyang buhay. At ang sabi ng lalaki, sabi sa kanya, nais kong gamitin itong aking kayamanan para sa isang malaking negosyo. At ikaw ang aking gagawing partner. Wala po siyang pera, pero hindi niya maunawa kung bakit nagtiwala sa kanya yung milyonaryo. At siya ay nagkaroon ng sigla sa kanyang puso at sa kanyang buhay. At nanalangin siya para dumating ang tamang mga tao na magiging pinakang papapel dun sa advertisement at 2 minutes advertisement lang yun. Yun yung kanyang first TV production tungkol sa isang produkto na lalagyan nung taong nagtiwala sa kanya ng buong yaman niya. At ang sabi nung milyonaryo, lahat ng aking kayamanan ay nilagay ko sa iyo, pati bahay at lupa ko, at kung tayo ay hindi magtagumpay, huwag kang mag-alala. Pag may natira sa akin na $1, hati pa rin tayo. Praise God. So, yun po ay isang ganap na pagbibigay ng tiwala sa Kanya na nagbigay sa Kanya ng tapang at ng lakas ng loob. What we need is somebody who will trust us completely. Kung yung tao ay nagtiwala sa kaniyang hindi naman niya kaibigan at nakilala lang niya, alam mo po ba na ang tiwala sa iyo ng Diyos ay napakadakila? Sapagkat nung likhain ng bawat isa sa atin, napakaganda ng layunin ng Diyos sa pagkalikha sa atin. Amen? Halimbawa, nung likhain si Brother Paul, tumingin ka sa akin, sabi ng Panginoon marahil, itong si Paul ay may pambihirang gagawing papel sa ibabaw ng lupa. So ito po yung tinatawag na mystery. Hindi mo ito mauunawa
Subalit, ating unawain na mangyayari lagi yung balak at layunin ng Diyos. Hindi po yung ating balak at layunin, kundi tuklasin natin kung ano ang layunin ng Diyos. Amen. Lagi pong may magandang dahilan ang lahat ng pangyayari. Kaya kung titingnan po natin, huwag mo nga akalain na ikaw ay mapapanatag ang kalooban pag marami ka ng pera. No. Madali pong maubos ang salapi. Kung ating unawain sa Deuteronomy 8:18, ano po ang sabi ron bago natin balikan itong ating teksto? Dahil ibig kong maunawaan ninyong mabuti about the two combination of illusion and reality, mystery and mastery. And then daragdagan po natin ng isa, promises and commitment. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Doon po muna tayo huminto. Wag na wag po ninyong ipagkakamali, money is not wealth. Hello? Money is not wealth. It is only a reward for wealth. Pag sinabi pong wealth, buong buhay mo, ikaw ay maligaya anuman ang mangyari. Yun po ang wealth. Yun po'y habang nabubuhay ka, ikay panatag ang kalooban at payapa ang iyong kalooban. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers, as it is this day. So bakit niya bibigyan ang kanyang bayan ng kapangyarihang magkaroon? Ang Tagalog din po sa wealth ay kayamanan. Sa riches, kayamanan din. Pero ang wealth po ay inilalagay ng Diyos sa puso at sa kaluluwa ng kanyang bayan. So, pansinin po natin, we have to be prosperous inside. Ang isang tao po, pag maunlad at masagana sa kanyang kalooban, baliwala po yung nangyayari sa paligid. Kaya napakahalaga pong ating maunawaan to establish His covenant. So, dadaloy ang kayamanan or wealth para mapatigtibay niya ang tipan. Kaya ang labanan sa pagitan ng Diyos at ng kampo ng diablong si Satanas ang intensyon biguin ng Diyos sa kanyang tipan kay Abraham. Ang Diyos ay tuloy-tuloy na gawin ang tipan niya kay Abraham sa mga apo ni Abraham at tayo dahil kay Jesucristo ay lahi ni Abraham. Kaya yung tipang yun, yung covenant na yun ay pinagpapatuloy ng Diyos. Kaya kung maunawaan mo ito, ikaw po ay makapagtatagumpay. Minsan, itong lalaking aking tinukoy na nag-invest yung milyonaryo sa kanya, in several months, naging siyang multimillionaire. Dahil dun sa tiwala ng milyonaryo sa kanya. At one time, siya ay nanalangin at siya ay bumili ng high-end na Mercedes-Benz. Naging dalawa na ang kanyang sasakyan. At isang umaga, yung kanyang 3 years old na anak na lalaki, kinuha yung maliit niyang tricycle. At dahil magkatabi yung dalawa niyang kotse, siguro yung bata ay nag-isip kung paano niya mapapalampas. At nailusot niya. Pinatagilid niya yung tricycle at paggising ng kanyang ama, 8 pie ang guhit dun sa kanyang bagong Mercedes-Benz. At siya'y nanggigigil sa kanyang anak. At hinawakan niya at siya'y gigil na gigil. Nais ko pong ipakita ang illusion and reality. Ang reality po ay you're giving much worth to things of values. At natakot ang kanyang anak at umiyak ng umiyak. At siya ay napatigil. At naisip niya na itong anak ko, ang hero niya ay ako.
At siya natakot sapagkat yung kanyang ginawang hindi niya alam na mali ay para lang ipakita sa kanya na, Daddy, napalusot ko itong tricycle. Gusto niya, ganyan po ang bata. Gusto niya na ang idolo niya ng kanyang tatay ay siya'y hangaan, pero sa halip na makamtan niya yung paghanga, at doon niya nakita, at doon po nakapaloob ang pagkakaiba ng illusion at reality. Illusion is that pag minahal niya yung Mercedes-Benz, masisira ang kinabukasan ng kanyang anak. So illusion is to give value to a temporary thing. But the life of his son is, while he lived, hindi maaalis yun. Katulad nung kaibigan ko, naging abogado na, pero hindi maalis sa kanyang isipan yung sinabi ng kanyang tatay nung iatras niya yung kotse ng kanyang tatay at nabunggo. Minura siya at mula nun hindi na siya nag-drive pa. Never hurt the feeling of your children. It will be destructive. Wag na wag nating sasaktan ang damdamin ng ating mga anak sapagkat yun po ay wawasak sa kanila. At inakap niya ang kanyang anak at ang sabi niya, ako'y natutuwa dahil na-affirm lang yung aking trato sa aking mga anak. One time, ang nagdadrive ng aking Corolla noon ay ang anak kong panganay. Dumating. Ang laki ng yupi sa kanang likuran. At siya namumutla at ang sabi ko, kotse lang yan. Marirepair yan. At siya ngumiti na. So hindi nasira yung kanyang mapangarapin. So wag mo pong sisiraan ang creativity ng iyong anak o ng ibang tao. Again, ano yung 5? Creativity, productivity, sense of achievement, sense of fulfillment, and happiness. Kailangan dito po tayo laging nakatingin na makita nating maligaya ang ating mga mahal sa buhay. Ibig kong makita kayo'y maligaya, ang mga pastor ng simbahang ito'y maligaya, ang lahat ng workers ay maging maligaya. Pero may mga pagkakataon na malulungkot sila hanggat hindi nila nahagip at nauunawaan kung ano yung nais kong ipaunawa. Ang message po ay, ang ibig sabihin, kailangang yung nakikinig ay maunawa kung ano yung pagkaunawa nung nagpapahayag ng mensahe. So a message is being delivered by a messenger, and the intention of a messenger is to reach the heart and mind of the listener so that they will understand what he understood. And then ang pangalawa po ay kailangang yung meron pong damdamin sa mensahe dapat yung nakikinig at yung pakiramdam na yun ay yung dapat na naramdaman nung nagdadala ng mensahe. Kaya nga kung unawain po natin ang Panginoong Hesukristo kapag iyo pong tinularan, there are 1,900 teachings of Jesus Christ inside the New Testament. 4 books lang po yun ng Gospel of Jesus Christ. Kaya kung atin pong maunawaan your incredible words, do not try to copy any other person. Huwag ka pong gagaya kahit sino pang tao, kahit gaano pa katagumpay siya, huwag mo siyang gagayahin. Ang tularan natin ay ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya nga ating maunawaan na talagang napakabuti ng Diyos. At nung makita niya ang reality, the reality is that His Son will live until age, kung anumang edad ang maabot ng bata, pero kailangang habang bata siya'y maging matibay at matatag upang suungin at harapin niya ang sarili niyang hinaharap na buhay. So, to establish the covenant, and what is the covenant of God?
with Abraham. Kaya kung ating maunawaan yung tipan ng Diyos, yun yung i-establish ng Diyos. Pag sinabing establish, yun ang ipatutupad ng Diyos, yun ang kanyang gagawin throughout the whole earth, as long as there is a people alive on planet Earth. Ipatutupad niya yun. Tingnan po natin sandali, dahil pansinin po natin to establish His covenant. Sa Genesis 12, kailangan maunawaan mo po yung covenant sapagkat yun yung susuportahan ng Diyos. Yun yung ipatutupad ng Diyos sa 12:1. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. So wag po ninyong kalilimutan, ang key traits for your success is honor. Give honor to where honor belongs. So to where honor belongs. So, verse 2. And I will make of thee a great nation. So ano yung pangako ng Diyos? So when God promised, He is committed to the promise. Kapag nangako po ang Diyos, siya po'y nakakumit o yung kanyang gagawin, yung kanyang ipinangako. Amen? Amen. Hallelujah. So, basta pangako ng Diyos, kanyang gagawin yon. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. So ano po ang covenant? I will make of thee a great nation. I will bless thee. So gagawin kitang dakilang bansa, at aking pagpapalain ikaw, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging pagpapala. So 4, sa verse 3, And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. So ano po ang panlima? All the families of the earth be blessed. At ito po, ang lahat ng magpala sa iyo ay aking pagpapalain, at lahat ng susumpain ka, aking susumpain. Kaya nga, unawain nating mabuti, kahit ano ang mangyari sa Israel, ang nawawasak ay yung gumagawa ng masama laban sa Israel. Nakatala po sa kasaysayan at maging sa mga kasaysayan na dumaan sa daigdig. Pansinin po natin ang mga superpower. Ang Roman Empire ay nawasak. So ating simulan, ang Babylonian Empire ay nawasak sapagkat naging malupit sila sa mga Hudyo. Ano ang sabi? I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. So nawasak po ang Babylonia, pero hindi sa panahon ni Nebuchadnezzar, dahil si Nebuchadnezzar ay kinilala ang Diyos na siya ang dakilang Diyos. At kung papansinin po natin, wala pong kapangyarihan ng tao na gustong ang kanyang pinamumunuan ay maniwala sa Diyos. All the brutest leader of the nations, ayaw nila na nasasakupan nila ay maniniwala sa Diyos. Gusto nila, ang sasambahin nila ay ang hari o ang pinuno. Ngayon natin pong unawain. Ilang saling hari na anak ni Nebuchadnezzar tapos nagtapos din. And then Mede-Persian Empire, nagsimula ito ay Darius at Cyrus. So Darius the Mede and Cyrus the Persian. So kung ating papansinin, nagtapos din po ito kahit napakabuti ng kanilang pagsunod sa Diyos. At pumasok po ang Grecian Empire sa panahon ni Alexander the Great. At nagtapos din po ito. At dumating ang Roman Empire. Kaya nga, kung atin pong uunawain, lahat po'y nagtapos dahil hindi nila pinagmalasakitan ang bayan ng Diyos. At ang bayan ng Diyos ay ang Israel. At ang bayan ng Diyos sa ating panahon sa bagong tipan ay ang simbahan. Kaya kailangan ang Israel at ang simbahan ay kasama dito sa tipan ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga ating unawaing mabuti na ikaw ay kamangha-mangha ang halaga. Kaya ikaw ay hinahadlangan ng dyablo dahil napakahalaga mo, hindi mo lang alam.
Hello? Pero sa sandaling matuklasan mo yan, tapos na ang dyablo sa iyong buhay. Nakukuha niyo po? Kaya nga, nais kong inyong maunawaan at matutunan na ang simbahan ang makapangyarihang sandata ng Diyos laban sa buong impyerno. Ulitin ko, ikaw at ako ang makapangyarihang sandata sa kamay ng Diyos laban kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Purihin ang Panginoon. So acquaint thyself with God. Thereby, good shall come into your life. Oh, purihin ang Panginoon. So ano po ang nangyari? At kung titingnan po natin ang mga pangyayari sa makabago namang panahon, ang superpower po noon, ang merong makapangyarihang naval armada, ay ang Spain. Ang Spain. Ang Egypt, bumagsak na rin. Dahil sila ay nagmalupit. Natapos sila nung lumaya ang mga Hudyo sa pamumuno ni Moses. So nagtapos po ang Ehipto. Ngayon, nawala sila as superpower at ang sumunod ay ang Espanya. Hundreds of battleship against dito po sa maliit na armada ng British. So ang sinunod na ginamit ng Diyos ay ang British. Bakit? Nagmahal sila sa Israel. Lagi pong nakakonekta ang pagunlad sa pagmamalasakit at pagmamahal sa Israel. Sabi ng iba, bakit naman tutukuyin pa natin ang Israel? Ay narito po sa Biblia Dahil sila ang kauna-unahang binigyan ng Diyos ng salita ng Diyos. Tayo po ay kasali lang, isinali lang tayo ng Diyos. Dati po tayo hindi rin kasali, isinali tayo at gumawa ang Diyos ng paraan at ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung unawain po natin na si Hesukristo po ay nabuhay lang ng 33 years old. Natapos po niya ang kanyang misyon. He had the message and that message continue on. And he has the mission. The message, the mission. At kung atin pong uunawaing mabuti, hindi po siya lumalabas ng malayo sa Nazaret for 30 years. Pero nung magsimula po ang ministeryo niya, sa loob ng 3 years, natapos po niya yung kanyang misyon. Ito po ang hiwaga. At kung mapapansin po natin, isinugo niya ang unang 12 pares-pares at ito ang bilin ng Panginoon. Kayo'y sinusugo ko sa gitna ng mga lobo bilang mga tupa. Isipin mo pong mabuti. Ang tupa po ay masarap sa lobo. Ulitin ko po, ang paboritong pagkain ng lobo ay tupa dahil ang tupa ay helpless. Pero pansinin po natin, natalo ang lobo sapagkat yung tupa ay may kapangyarihan dahil yung unang tupa ay nabayubay sa krus. Kaya yung mga sumunod na tupa ay may kapangyarihan na resulta at nanggaling mula sa krus. Amen po ba? That is the mystery. So if you continue on believing that it is the finished work at Calvary that made you worthy in the sight of God and made the whole of hell to be afraid of you. Alam mo po bang takot sa iyo si Satanas? Pero ang nangyayari dahil sa kamangmangan, mga Kristiyano ang takot kay Satanas. At kung ano-ano ang kanilang nanginginig sila pag may demonyo. Hindi dapat bayaan mo mga demonyo ang manginig sa atin. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya nga ating unawain, nagbagsakan ang mga bansa dahil sa kanilang pang-aapi sa piling lahi at bayan ng Diyos. At ngayon, ang inaapi naman, dahil nga for a while,
ang simbahan muna ang ginagamit. Pero hindi po pinalitan ng simbahan ang lahing Israel. Hindi po. Naghihintay yung Israel ng takdang bilang ng mga hintil. Kailangan ito po inyong maunawaan sapagkat hindi ito tinuturo sa pangkaraniwang simbahan sapagkat maraming simbahan ang gusto lamang ay miyembro. Hello? Sapagkat hindi nila alam ang hiwaga, the mystery, they will never reach the mastery. So if you know the mystery, you will be a master of all truths. Amen po ba? Kaya nga unawain nating mabuti, purpose-driven life does not stop there, but it has to be purpose-accomplished life. Hindi lamang itinulak ng layunin, kundi tinapos yung layunin. Amen. Hallelujah. Dahil ang Diyos na nagsimula ang siya ring magtatapos. Nakukuha niyo po? Kaya nga kung iyong unawain, yung iyong mga pagsubok ay merong inililitaw ang Diyos na ibig niyang makita mo. Amen po ba? So pansinin po natin, napakaraming nakaranas ng himala na ginawa ng Panginoong Hesukristo, pero siya ay nag-concentrate ay sa 12 at ang isa pa ay Judas. So, tingnan po ninyo ang liwanag ng layunin ng Panginoong Hesukristo. The mystery and the mastery. Kailangan yung hiwaga ng kalangitan ay ipaunawa niya doon sa 12 sapagkat yung 12 ay hindi tumingin sa himala, yung 12 ay hindi tumingin sa pagpapala, bagamat nung simulay ganun ang kanilang layunin, ngunit binasag ng Diyos ng Panginoong Hesukristo yung kanilang layunin. Kaya pansinin po natin, lahat po ng tala ng bagong tipan ay tumutukoy sa itinuturo ng Panginoon. Di po ba sila'y nasa bangka at lulubog yung bangka dahil napupuno na ng tubig? At ginising nila ang Panginoon. At ano ang unang sinabi niya doon sa kanyang mga alagad? Kayong maliliit ang pananalig. Ano po ang ibig sabihin? Ginising niyo pa ako, ay ibinigay ko na sa inyo ang kapangyarihan na patigilin itong, hello? Nakukuha niyo po? Kaya nga sabi ng Panginoon, ang ginawa ko, kung naniniwala ka, ay magagawa mo at higit sa aking ginawa ang magagawa mo. Kaya nais kong inyong maunawaan, we were enabled so that the ability of God will be given to us. Tayo inilagay sa kawalan, tayo inilagay sa kalugihan, tayo inilagay sa kasipayuan, at tayo inilagay sa imposible para lumipat ka ng tiwala ay sa Kanya. 12 yung kanyang tinuruan, mentorship, subalit ang isa ipinagbilis siya at ang ikalwa ay itinatwa siya. At nasaan yung siyam nagtatago? Isa lamang ang matapang. Si Juan. Bakit matapang si Juan? Sapagkat si Juan ay nakikipag-ibigan kay Hesukristo. At yung palatandaan ng kanyang matimyas at matingkad na pag-ibig ay lagi siyang humihilig sa dibdib ng Panginoon. Naglalambing. That is acquaintance with God. Lagi kang naglalambing sa Diyos. Hello? Amen. So, atin pong unawain ang first trait na gustong palitawin ng Diyos, kaya idinaraan tayo sa kirot sa ating katawan, is to give honor to God. So, what is illusion? Na ang sakit ay galing sa pagkain at inumin. And for many years, I believe it. Pero nung isang araw, isiniwalat ng Diyos ang reality. Kaya kung makikita po natin because of that illusion, wrong teaching, na ang sakit ay galing sa pagkain at inumin. Ang sakit po ay dumarating dahil sa kamangmangan. Di po ba, makikita natin, ang lakas-lakas niya na. Bigla na lang natimbuang, patay. Ngunit nais kong inyong maunawa ang mabuti
Kayo ba'y naniniwala na ang salita ng Diyos ay totoo at makapangyarihan? Kung gayon, naniniwala ka bang pag ipinagpasalamat mo ang kakainin mo at iinumin mo, hindi ka magkakasakit? Pero hindi eh. Marami pagkakain. Naku, sobra na ang aking carbohydrates. Naku, sobra na ang aking matamis. Naku, So ikaw mismo ang sumasalungat sa salita ng Diyos. Amen? Gusto mo ng kalusugan? Magpasalamat ka bago ka kumain at uminom? Gusto mo ng kalusugan? Maglingkod ka sa Panginoon sapagkat inaalis ng Diyos ang sakit sa kakainin ng mga naglilingkod sa Panginoon at inaalis ang sakit sa mga naglilingkod sa Panginoon mula sa kanilang inumin. Ako po'y laging nalulungkot, mga Kristiyano, handaan. Paglitsyo na, takot na. Hindi ko po sinasabi na kayo kumain ng litsyon. Ang sinasabi ko po, kapag ipinagpasalamat mo ang lahat ng kakanin mo, aalisin ang lahat ng sakit doon sa iyong pagkain at sa iyong inumin. Huwag lang sobra. Amen po ba? Kaya kung titingnan po natin, meron pong tamang timbang, hindi naman natin masusukat, alangan naman may dala ka laging timbangan. Ano po? Pero meron pong timbang ng ating kakainin sa araw-araw. Halimbawa, ang kinakain mo 1 kilong manok. At ang iyong letsiplan ay 4. Ay, kahit na anong panalangin mo, ay tsak na may mangyayari sa iyo. Amen po ba? Pero kung tama lang, ay ikaw po'y magiging laging malusog. Kaya magsisi ka at alisin mo yung ilusyon at mabuhay ka sa realidad ng salita ng Diyos. Amen po ba? So, the promises of God and the commitment of God. Nais kong inyong maunawaan, your incredible word. Sabihin mo sa iyong katabi, ibig kong matutunan mo ngayon, your incredible word. Yung hindi kayang isipin at usisain na halaga mo. Amen? Pansinin po natin. Bakit ikaw ay mahalaga? John 3:16, kabisado natin yan. Ano po? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth Him shall not perish, but shall have everlasting life. Isip-isipin mo, namatay ang Panginoong Hesukristo para ikaw ay pagpalain. Nakukuha niyo po? Anong sabi sa John 14? Kaya sinasabi ko ito sa inyo, dahil ito ang gagawin ko sa iyo. Tingnan natin sandali sa verse 2 ng John 14. Kailangan maunawaan mo po how incredible you are in the sight of God. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So ano ang pangako ng Panginoon? Promise, commitment. I go to prepare a place for you. So ano ito? Pangako. Ako pupunta roon, ipaghahanda ko kayo ng inyong lugar. Sa verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again. So ano naman yung pangalawang pangako? Ang unang pangako, ipaghahanda kita ng lugar at pag babalik ako, pangalawang pangako, and receive you unto myself that where I am, there you may be also. So Jesus is committed to His promise. But do you know the promises of Jesus? Kung hindi mo alam ang mga pangako ng Diyos, mananatili kang maliit. At mananatili ka na bansot sa iyong paglakad sa pananampalataya. Kaya marami ang mga nag-aaway sa kaunting negosyo. Samantalang kung ikaw ay lalakad sa patnubay ng banal na Espiritu, ikaw ang gagayahin, hindi ikaw ang gagaya. Amen po ba? Kaya nga, unawain mong mabuti na mahal ka ng Diyos at pag naunawaan mo kung bakit si Jesucristo'y namatay at kung bakit si Jesucristo'y muling nabuhay, doon mo matutuklasan na nasa iyo ang kapangyarihan na wasakin at sirain ang mga kuta na ginawa ng dyablo sa iyong buhay, sa iyong paligid at sa iyong isipan. Kaya nga unawain nating mabuti, mag-asawa. Ikaw ay nakipagtipan na walang sino mang makapaghihiwalay sa inyo. So what is illusion? Illusion,
yung pagkatakot na makuha ng ibang kandungan ng kanyang asawa. That is illusion. But the reality is this, walang pwedeng makapaghiwalay sa sinumang pinag-isa ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na ito ay makapangyarihan totoo? Paniwalaan mo yon at mamamatay yung mga umaagaw sa iyo na iyong minamahal. Laging iyong isiksik sa buo mong pagkatao na walang makapaghihiwalay sa inyong dalawa, kundi kamatayan. Kung magpipumilit, mamamatay yung nagpupumilit sa kasamaan. Hindi mo gustong mangyari, pero sakop ng sumpaan. Hello? Amen. Kaya kung alam lamang ng tao ang katotohanan, sila'y matatakot sa Diyos at iiwas sila sa kasamaan. Marami ang hindi alam ang katotohanan at akala nila sila ay pwedeng magmagaling sa harapan ng Diyos. For a season, yes, but not forever. Laging tatandaan po natin na ang pangangalunya, ang kinakain at nilalamon ay ang internal system. Magtatapos ang nangangalunya sa pagiging butot balat at paghihirap. Ang nangangalunya, sabi sa Proverbs 5, ay katumbas lamang ang halaga ng isang tasty. Alam niyo ang tasty? Ay yung tasty, inaamag yun. Ganon lamang ang halaga sa harapan ng Diyos ng isang nangangalunya sapagkat yun ay pinagdiinan ng Panginoon sa kanyang aral. At kailangang iligtas mo ang iyong sarili. Kaya nais ko pong inyong maunawaan na ang katotohanan ay dapat ipangaral. Hindi ko ibig kayong saktan. Pero ang salita po ng Diyos ay animoy tabak na magkabila ay talim at masasaktan yung makikinig. Kaya pag hindi nasaktan yung nakikinig ng salita ng Diyos, hindi totoong salita ng Diyos yung ipinangaral. Amen po ba? Kaya nga ating unawaing mabuti that the promises of God sa 2 Corinthians 1:20, iyong unawaing mabuti, find the promise and believe that Jesus will commit His entire power para tupdin niya yung kanyang pangako. For all the promises of God in Him are ye, and in Him, amen, unto the glory of God by us. So ang pangalawang gusto ng Diyos na iyong lakaran, loyalty before God. So honor and loyalty. Pagtatapat sa Diyos, anuman ang nangyayari. At natagpuan na si David ay tapat sapagkat siya ay nagpatuloy na sumasamba sa Diyos sa anumang pagsubok na dinaraanan niya. At natagpuan niya si Daniel ay tapat kahit siya ay ipinasok sa lion's den. Kaya nais ko pong ipaunawa, maging si Shadrach, Meshach, Abednego ay naging 4 lang po sila out of 75 royal young people of Israel, of Judah. Yung 4 lamang ang pinarangalan ng Diyos. At bakit yung 4 lamang ang pinarangalan? Dahil pinarangalan niya ang Diyos. At paano pararangalan ng Diyos? Nanatili silang tapat sa Diyos. Kaya kung mananatili kang tapat sa Diyos, ibig sabihin tapat ka sa iyong asawa. Ibig sabihin tapat ka sa iyong anak. Ibig sabihin tapat ka sa iyong mga kapitbahay. Ibig sabihin walang pagpapaimbabaw sa atin. Ibig sabihin walang kaplastikan sa atin. Tayo'y totoo. Amen? Tayo ay nabubuhay sa katotohanan. Bow down your head. O Diyos na dakila amang makapangyarihan. Our incredible words. Kailangan pong ito ay mapaglimi ng bawat isa at makapagpatuloy sila sa pagpaparangal sa iyo at pagtatapat. Maluwalhati ka po at sa kapuspusan ng iyong espiritu mangyari ang lahat sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Purihin ang Panginoon. So gawin po natin ang susunod na gawain.